Kinben Book 6, Chapter 162. Napahinga na lang muli ng malalim si Abad nang lumayo na siya mula kay Ibanez. Napatingin nga rin siya kay Jeron at napakuyom naman ito na humingi ng sorry dahil lumusot ang paa ni Mendez. Kung iisipin ay dalawa nga naman daw sila, pero natalo pa rin sila sa play na iyon. Agad din namang lumapit si Mario kay Knight at kinumusta ito. Pinapakita lang ng Kalapan na hindi sila basta-bastang team. Talagang nag-upgrade sila sa kabila ng pagkawala ni Romero at pagkatalo nila sa nakaraan nilang laban. Nakapag-adjust na sila kaagad kaya kailangan natin silang sabayan. Tumango naman si sa sinabi ni Abad at doon na nga rin lumapit sa kanya si Dakis at Quintos. Ang rebound, pwedeng magmintis ako kaya tiwala akong kayo ang makakakuha noon. Sabi pa nga ni Knight sa dalawa na tumango naman kaagad at dito na nga sila nagpunta sa may free throw area dahil si Ibanez ay may bonus shot pa. Naipasok nga ni Ibanez ang free throw at dahil dito isang 4-point play ang kanyang nagawa. Naging 25-28 din ang score. Sa akin na ang bola, Paul. Bulalas nga agad ni Knight. Ipapasa na nga sana ni Quintos ang bola kay Jeron kaso ayun na nga ang nangyari. Napatakbo na nga lang si Jeron sa side nila at dito na nga siya marahang napatingin ng malalim sa kawalan. Gusto mo bang sumali sa Makati Blazers? Tanong nga sa kanya ni Knight Abad ilang buwan bago magsimula ang Maharlika League. Nanood kasi ito ng NCR League at si Jeron ang point guard ng Makati City sa ligang iyon. Bagamat hindi si Recto ang ace player ng team, ay siya naman ang highest sa paggawa ng assist sa ligang iyon. Hindi rin basta tatanggihan ni Jeron si Knight dahil idol niya ito. Pagdating nga ni Abad sa side ng Kalapan ay heto na nga si Semeron sa kanyang harapan. Makikita nga rin ang pagkilos ng kanyang paningin para hanapin ang pwestuhan ng kanyang mga kalaban at kakampi. Sa pagdating nga rin ni Quintos ay dito na nga siya bumigla ng pagkaliwa at sa pagbangga ni Semeron sa screen ay binigla naman niya si magbuo ng isang biglaang step back. Sa pagtalo niya ay siya naman pagbato niya ng bola kay si. Hindi nauubra sa akin iyan, Ibanez. Sabi pa nga ni Abad sa kanyang paglapag dahil si Carlo ay bubutaan na naman sana siya. Mula naman sa loob ng arko ay naroon na nga si Mario C na biglang iniwasan si Lee ng isang mabilis na sidestep ang kanyang ginawa. Kasunod din nga noon ay ang pagbitaw nito ng bola gamit ang kanyang kanang kamay. Pumasok nga ang bola sa basket at nagtilian agad ang kanyang mga babaeng fans na ikinakuyom naman ni Baron at ni Larry sa bench. Isa ring dahilan kaya magaling na player itong si Abad ay dahil hindi siya greedy na manlalaro. Namamasa siya basta alam niyang hindi niya kaya ang isang play. May ibang mga ace player na parang hero ball kung maglaro pero kaya rin ni Abad na maging playmaker at ito ang nagiging dahilan kung bakit nakakapuntos ng malaki ang big three nila. Sabi nga ni Coach Isaiah sa kanyang sarili nang makita ang nangyaring iyon. Sa Kalapan na nga muli ang bola at maririnig na nga lang ang malakas na defense chant mula sa mga manonood. Jeron, si Semeron ang bantayan mo, ako na kay Mendez. Bulalas pa nga ni Knight at agad namang napangiti si Baron nang si Recto ang tumapat sa kanya. Maging si Ricky nga ay napaseryoso rin sa ginawa ni Knight na ngayon ay nasa kanyang harapan na. Kahit nagawa nilang mautakan ito sa ilang mga plays kanina, ay hindi man lang daw ito naaapektuhan. Naging maingat tuloy si Ricky sa ginagawa niyang pagpapatalbog sa bola at sa pagdating ni Marky para sa screen ay agad siyang bumigla ng pagkaliwa. Si Abad naman ay napangiti at bumigla ng iwas kay Lee. Doon na nga napaseryoso si Marky at dahil dito ay agad siyang lumayo na agad din namang nakita ni Mendez. Papalapit na nga muli si Knight kay Ricky at dito nga ay napaseryoso na lang din ng mga players ng Makati nang si Mendez ay bumigla ng talon. Sina Dakis at Abad ay agad siyang sinabayan at si Coach Isaiah naman ay napaseryoso dahil kung pinasahan daw ni Mendez si Lee ay baka na-intercept daw iyon ni Mario C. Ipapasa mo iyan, sabi naman ni Abad na seryosong pinagmasdan si Mendez. Dito naman napangiti si Ricky at pinakawalan nga niya ang bola at agad naman itong nahampas ni Dakis. Isang clean block iyon na nagpa-cheer ng malakas sa mga manonood. Kaso ang bola ay nasambot sa likuran ni Baron Semeron at doon na nga napatakbo si Mario C dahil naiwan si Recto sa screen ni Ibanez. Titira nga sana si Baron kaso bumigla siya ng takbo. Nilampasan nga niya sina Mendez at sa pagdating ni C ay isang extra pass ang ginawa ni Baron. Isang pataas na pasa papunta kay Ibanez ang ginawa nito at napatango naman si Coach Jawo dahil nagpapakita nga ang mga players ng Kalapan ng ball movement. Sa pagsambot naman ni Carlo
ay agad nga rin siyang dumiretso sa basket at dito nga ay makikita rin agad ang paghabol ni Dake sa kanya. Sa pagdikit nga nito ay siya naman pagbigla ni Carlo ng bangga ng balikat at pagtalon palayo. Isang bump iyon at si Dake ay napaseryoso dahil bibihira lang na players ang gumagawa raw noon sa kanya. Tumalon pa rin naman siya kaso hindi na niya naabutan ang bola. Tumama nga ayon sa board at pagkatapos ay dumiretso sa butas ng basket. Napakuyom na nga lang si Carlo nang maipasok iyon. Sa paglabas naman ni Quintos sa bola ay binigla nga niya ang team ng Kalapan sa isang biglaang pagbato nito. Gumuhit ang bola sa gitna at doon na nga napatakbo si Ricky Mendez. Sinambot nga ni Abad ang bola at doon na nga napaseryoso si Ricky dahil kasama nito si Mario C. Mahirap ito, sabi nga ni Ricky, pero hinabol pa rin niya si Abad. Ang kanyang kuya Baro naman ay agad nang tumakbo at sa paglampas nila sa free throw area ay doon na nga tumalon si Abad. Si Baro naman ay nagawang maabutan ito at siya nga ang tumalon para kay Ricky. Si Mario naman ay biglang tumakbo papunta sa 3-point corner at si Ricky ay napatakbo papunta roon. Si Baro naman ay napaseryoso dahil nang tingnan niya si Abad ay wala na rito ang bola. Isang pasa papunta sa likuran ang ginawa nito. Isang extra pass iyon na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Ang bola nga ay nasambot ni Jeron Recto at sa paghinto nito sa 3-point area ay seryoso siyang pinagmasdan ni Abad. Huwag mong isasablay, sabi nga sa sarili ni Abad at alam din ni Jeron na ito ang mensahe nito. Pinakawalan nga ni Recto ang bola at doon na nga napakuyom si Carlo dahil nahuli siya ng talon mula sa likuran. Ang bola nga ay umarko at ang mga manonood ay napatayo na lang sa pagbaba nito. Isang malakas na kalampag nga ang maririnig nang magmintis iyon. Si Coach Jawo nga ay napakuyom na lang at napasigaw kay Knight. Dapat daw ay itinuloy nito ang pagpuntos at hindi na ipinasa pa ang bola. Si Recto nga ay napakuyom na lang at naramdaman niya ang disappointment sa mukha ni Abad. Sa pagbaba nga ng bola ay napaseryoso na lang si Baron nang i-box out siya ni KA7. Ang lakas, sabi nga ni Semeron sa sarili at sa pagtalon nga ni Abad ay siya rin paglitaw ni Markili sa tabi nito. Dinakot nga ni KA7 ang bola at makikita ang pagngisi nito kay Lee. Inilayo niya ang bola mula rito habang nasa ere at pagkatapos ay doon pa lang niya ito idinakdak na nagpadagundong sa buong venue. Paglapag nga ni Abad ay agad din siyang nagsalita. Depensa na, bulalas nga niya at agad naman niyang tinabihan si Mendez. Si Recto ay agad na nagpunta kay Semeron at si C ay kay Ibanez. Defense! 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 Bulalas nga ng crowd. Ang oras nga ay 40 segundo na lamang at matatapos na ang unang quarter. Si Marky naman ay agad na ibinato kay Baron ang bola at sa pagsambot ito ay binigla niya ng pihit paharap sa side ng Kalapan ng kanyang defender. Kasunod nga noon ay nilampasan niya si Recto at nang makita ito ni Abad ay agad niyang sinigawan ito. Habulin mo! Oo kuya, bulalas nga ni Jeron at si Ricky ay napaseryoso sa narinig niya. Tila may kung anong bagay nga ang pumasok sa isip niya dahil doon. Bumigla nga ng takbo si Ricky at si Abad ay agad siyang sinabayan. Si Baro naman ay dumiretso na nga sa basket at nang lumampas si Recto sa kanya ay binigla niya ito ng hinto at pagtalikod. Nakita rin nga ni Baro ng pagtango ni Ricky kung kaya binigla niya si Recto ng isang turnaround jumper. Hinalit nga ng bola ang basket at napangiti pa si Baron sa kanyang katapatan. Napansin niyang hindi natutuwa sa kanyang ginawa. Sorry Abad, pero marunong din kaming gumamit ng advantage at mukhang alam na namin ang gagawin. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili na agad na dinikitan si Abad dahil sa Makati na nga muli ang possession. Si Abad nga ay napailing na lang sa nangyari at sa natitirang 25 seconds ay gusto niyang tumabla sila sa score ng kalaban. Lamang pa nga ng 3 ang Kalapan at sa pagsambot niya sa bola ay napaseryoso na lang siya. Nang sa kanyang pagharap sa side nila ay 2 players ng Kalapan ang humarang sa kanya. Si Mendez at si Semeron. Mabilis na kumaliwa at kanan ang 2 nakaasul at si Abad ay napangisi sa nangyari. Binigla nga niya ng abante ang 2 at agad namang gumalaw ang mga kamay ni Ricky para sa bola. Natapik nga ni Mendez ang bola at agad namang umatras si Abad at muling hinawakan iyon. Pagkatapos nga noon ay ibinato niya ang bola sa walang bantay na si Recto. Doon na nga natahimik ang crowd dahil na-intercept na Ibanez ang pasa ni Abad. Tila alam din ito ang nangyayari at sa paghabol niya sa bola at pagkuha noon ay huminto muna ito para ubusin na lang ang oras. Si Mendez naman ay biglang binigyan ni Baro ng screen at doon na nga ito tumakas kay Abad. Nang makita ito ni Ibanez
ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Sa pagkakataong ito ay si Recto nga ang humarang kay Mendez at si Abad naman ay napahabol kay Baron na biglang tumakbo palayo. Kalmadong pinagmasdan nga ni Ricky si Recto at nakikita niyang parang may malalim na bumabagabag dito. Marahang umatras si Mendez at sa paghabol ni Recto ay siya naman pagkaliwa niya at sa paglangit-ngit ng sapatos ng kanyang defender ay isang biglang pagkana ng kanyang isinunod. Sa pagbalik nga ni Recto ay doon na nga si Ricky bumigla ng abante at nang didikit na nga muli ang kanyang bantay ay dito na siya bumigla ng talon. Nawala na lang bigla ng balanse si Recto at sa pagpapakawala ni Mendez ng isang jump shot ay napakuyom na lang ang mga manonood. Isang ankle breaker crossover na sinunda ng palayong talon ang kanyang ginawa. Kasunod nga rin noon ay ang pagtunog ng buzzer at pagpasok ng bola sa basket. Papaatras na lumapag si Mendez at ang venue ay natahimik na lang dahil sa kanilang nasaksihan. Isang buzzer beater shot nga ang pinantapos ni Ricky sa unang quarter at si Abad ay napakuyom na lang dahil hindi ito ang gusto niyang mangyari. Agad nga siyang napatingin kay Recto na nakaupo pa rin sa sahig ng court. Naglakad na nga ang mga players ng Makati papunta sa bench nila at si Jeron ay napabuntong hininga na lang dahil bakit nga ba raw siya tutulungang tumayo ng kanyang mga kakampi. Tatayo na nga sana siya kaso may palad na biglang nag-alok sa kanya ng tulong. Sina Baron nga at Carlo ay napaseryoso dahil si Ricky ay hindi pa pala umaalis sa harapan ng pinatumba nitong si Recto. Walang kuyang nakaka-appreciate ng laro ko sa Makati Blazers. Parang dapat yata ay hindi ko tinanggap ang alok ni Abad sa akin. Wika nga ni Jeron sa kanyang kuya Brian nang sila ay nagkita sa Bulacan. Hindi ba masaya ka noong idol mo ang nagpasali sa iyo sa Makati Blazers? Iyon kuya ang akala ko. Pero dahil sa mga nangyayari, parang iyong pag-idol ko kay KA7 ay parang nawawala na. Parang hindi maganda yata na sumali ako sa team nila. Sana pala ay nag-stay na lang ako sa NCR League. Medyo malungkot na wika ng 20 years old na si Jeron sa kanyang kuya na isang coach naman sa Maharlika League. Okay ka lang? Tanungan ni Ricky nang tulungan niyang tumayo si Jeron Recto na napaseryoso nang tulungan siya ng ace player ng Calapan City. Okay lang po kuya, salamat po. Huwag kang ma-pressure, maglaro ka lang ng basketball dahil gusto mo. Maglaro ka para i-impress ang sarili mo at hindi para i-impress ang iba. Isa pa, enjoyin mo ang basketball. Masayang wika nga ni Ricky at si Jeron ay napaseryoso sa mga sinabi ni Mendez sa kanya. Saan daw nito iyon nakuha at bakit daw parang alam nito ang nangyayari sa kanya? Ricky Mendez. Kuya Ricky, tawag pa nga ni Jeron at napataas naman ang kamay si Mendez at nag-thumbs up. Kasunod nga noon ay bigla ang pagngiti ni Jeron Recto dahil sa maikling pagkakataong iyon ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang dahilan para maglaro ng ayos. Nakita ko ang sarili ko sa kanya noong nagsisimula ako sa sisa. Naglalaro para may matuwa sa akin. Nasabi na nga lang ni Ricky na marahang napangiti na sineryosohan ang tingin ni na Baron. Hoy, pinapagaling mo na naman ang kalaban natin. Sinabi na sa amin ni Maki iyang ganyang ugali mo. Hanip ka, baka lumakas iyong si Recto sa ginagawa mo. Nasabi na nga lang ni Baron na ikinailing naman ang kanyang mga teammates. Ha? Wala ah. Sabi nga ni Ricky at ginulo naman ni Marky ang buhok niya. Ganyan din ang ginawa mo sa akin noong nasa pola ako. Anong wala? Wika ni Marky at napatawa naman si Ricky. 29-34 nga ang score ng unang quarter at lamang ang Calapan City sa Makati Blazers na hindi naman inaasahan ng mga manonood.